kaninyo. Manaw sa kani. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, pagka makalilisang unya, sa mahitabo kanimo Corazon, ug sa pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa didto sa Tero ug sa Sidon, dugay na untang nagkinulsol ang mga tao didto. O nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako og nagbulibod og gabo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa unya sa Tero og sa Sidon kay kaninyo. Og may tungod kanimo Kapernaum, butmong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Og ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. O ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. So please be seated. Magandang tanghali sa ating lahat. Magandang tanghali. So ngayon, ang i-highlight natin yung reflection ni Papa Francisco sa Ebanghelyo natin ngayon. Sabi niya, ito yung sabi ni Papa Francisco, we are Christians. We say, we are proud to be Christians. But we live like pagans. Simple lang ito, pero nag-summarize ito sa buong Ebanghelyo. Itong reminder ni Papa Francisco, marami tayo, Kristiyano na Kristiyano. But ano nangyari sa atin? Number one of the corrupt nations of the Asia. No? Pero mga Kristiyano tayo. Lagi tayong nagsasamba. Kahit walang misa, nagsasamba pa rin tayo. So, but we live like pagans. Ano nangyari sa bansa natin? Because we live like pagans. We profess as Christian. Mga Kristiyano tayo. But sad to say, we live as pagans. So yan ang challenge sa ating mahal na Santo Papa, sa akin at sa ating lahat na nandito. I-elaborate natin itong magandang sayings niya. It is not about condemnation. It is not condemning us. But it is simply an invitation to examine the authenticity of our faith. Ano yung invitation natin ngayon? Kumusta? Authentic ba yung ating pagka-Kristiyano? Or plastic? Hindi authentic. So ngayon, tayong lahat ay mag-examine sa ating konsensya. Totoo ba na ako ay Kristiyano? Totoo ba na ako sumusunod ni Kristo? Not simply by what we profess with our lips or by our preaching, but how we live our daily lives. Paano natin isinabuhay yung mga aral ng ating Panginoon? No. Mostly, merong discrepancy between profession of faith and our practice. Dito sa loob ng simbahan, very pious tayo. Sa loob ng ating trabaho, sa office, hindi na tayo pious. No? Puno na tayo sa
hindi maganda na mga gawain dun sa loob ng opisina natin. Discrepancy, ito yung nangyari sa atin, between profession of our faith and our practice. Lagi kang nag-donate sa donation box, pero rawi kang nangungurakot sa kabaan ng bayan. Baga kay kagnaw. Bisag klaro na kaayo, baga gihapon. Discrepancy between profession of faith and our practice. Very payo sa loob ng simbahan. Ang laki ng donation. Pero di pumunta naman dun sa confessional box. Sa donation box lang. Pero hindi sa confessional box. Dun lang sa donation box. No? Discrepancy between profession and practice. So yan ang challenge natin. Na itong natutunan natin ngayon sa catechism natin, no? Sabi ni Santiago, faith without works is dead. Ano? Faith without works is dead. James chapter 2 verse 26. Ang sabi ni Kristo din, Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of the Father. Matthew chapter 7 verse 21. So ito po, very challenging itong maliit lang sinasabi ni Papa Francisco. We claim to be Christian. We profess proudly that the Philippines is the Christian country, no, in the Asian countries. We are so proud, but we live like us pagans. No. There is therefore a great danger in claiming the name of Christ while continuing to live according to the values and behaviors of a world that often stands in opposition against Jesus. This is what the Holy Father refers to as living like pagans. That is, living in a manner devoid of God, even while outwardly identifying with Him. So, every Sunday tayo nagsasamba. Pero magagalit tayo kapag hindi tayo bibilhin sa mga politiko. Kahabulin pa natin yung mga leader. Bakit 500 lang? Yung kapitbahay namin ay 1,000. Nasaan ang 500? Kukunin namin yon. Yung leader din ay corrupt. Yung naningil din o trupong corrupt. Kung hindi natin mababago ito, no? It is a sad reality. And then mag-rally kayo. Rally kayo, nagpili sa kanila. Di ba? So, this is a sad reality in our Christian society. Tayo, nasa simbahan, malaking problema. Because we live as pagans. Woe to us. No? Kung hindi natin babaguhin yung sarili natin. And the good news is, may confession tayo. No? Mamaya, magpatuloy ako for confession po. Huwag kayong mawala ng pag-asa. No? Malaki po yung pag-asa natin because of the grace of God. Amen? At sana tayo ay dahan-dahan na mamulat sa mga aral ni Kristo. Isa sa mga characteristics of a pagan lifestyle as a Christian disguise, dishonesty in our business dealings. So, dito sa simbahan, laki mo ng donation, pero yung mga nagtatrabaho sa'yo, ang liit lang ng sweldo. Pero very generous sa simbahan. Ako bahala dyan. Father, ako bahala dyan.
injustices, dishonesty. Grabe yung yung ginansya mo, grabe. Yung puhunan mo ay 20 lang. Pagdating na sa business mo, naging 150 na. Woe to you! Uy, nasaan hustisya doon? Ang laki ng mo, ginansya. Sa Tagalog, ginansya? Profit mo, kita. Woe to us. No? This pagan lifestyle in a Christian disguise. Immorality justified under the pretense of freedom and modernity. Pasagdi ko, laki akong gusto, bisag laki ko. Bisag babae ko, pasagdi ko, babae sad ako gusto. Modernity, freedom, pasagdi ko. Mao ni freedom. Mao ni kagawasan. We live as pagans. We never listen to His will. Naminyo na ta, di pa jud ka matagbaw si mong asawa. Bahala tutukir dyan kuha si mong asawa. Leg si mong asawa. Bahala nagluod. No? Magwantahala. Immorality. Justified under the pretense of freedom and modernity. Mao ni ako kalipay, ana. Neglect of prayer, sacraments, and the life of grace. Hindi tayo magdasal. Yung dasal ay, nandyan lang yung Panginoon. No? Nandyan lang yung mga sakramento. The life of grace. So lahat tayo, ako nangailangan ng grasya. Lahat ng obispo, lahat ng kardinal, pati Santo Papa, all of us need the grace of God in the sacraments. No? Hindi mo sasabihin na, okay na ako. Mabait naman ako. Ang dami kong tinulungan eh. Mabait naman ako. Kasalanan ko ba yan, Father? Nagwapo ako. Hindi ka gwapo, no? Bratuhon ka. Kung naghan kag uyab, dili ka gwapo eh. Ukay-ukay ta. Ang mahalon, gamay rin mo palit. Nung ukay-ukay, daghang mulin niya. Kay bratuhon. Banda nga, we profess Christian, but we live as pagans. Yan ang challenge ko. Challenge nating lahat na nandito. Public piety without private virtue. Ano ba itong public piety? Nakikita ka, nagro-rosaryo. Grabe yun, nagro-rosaryo. Pero walang private virtue. It is professing to be Christian, but pagan inside. No, kung ikaw na lang sa kwarto mo, hindi ka magdasal. Kung maraming mag-prepare, very sulim, pumipikit pa. Pero doon sa kwarto niya, hindi nga magdasal eh. No? Hypocrisy. Ang challenge natin ngayon, public piety, but there's no private virtues. So, kailangan tutubo tayo sa virtue. And by doing it, no, we really express our faith authentically. So yan ang challenge natin. Lack of compassion toward the poor, the sick, and the marginalized. Alam niyo naman, ngayon, maraming nabiktima sa linog. Di ba? Pero, nung nangyari, may mga calamity nangyari, nandun lang sa isang tao. Yung pera. Siya lang ang bahala. So mag-ingat kayo kung magpadala kayo ng pera. Huwag sa scammer. Ang dami na po. No? Just imagine yung mga tao na ito ay nangangailangan ng tulong. Ginagamit pa yung pagkakataon
para itong mga scammer na ito, baka pera sila. But all of them are Christians. But they live as pagans because they are worshiping mammon. They're worshiping money. Who to us? No. So, we profess as Christian, but we live as pagans. Yan ang highlight ni Papa Francisco. So, ano yung gusto ni Papa Francisco? A call for conversion. Ito yung pinaka-importante. The Pope is ultimately calling us for conversion. It is an invitation to bridge the gap between what we say, what we believe, and how we actually live. Yung paniniwala natin at sa ating pamumuhay. Lagi kang nag-praising sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Pag-uwi mo, kine-curse mo yung anak mo. Kine-curse mo yung family members mo dahil galit ka. Kine-curse mo yung mga tao sa paligid mo. The church in her maternal wisdom offers us the means to do this. Sacraments. Especially confession and the Holy Eucharist. Ito po, the source of grace. Sa mga may sakit ngayon, every day, magsamba kayo. Wow. It is a source of grace. Sinisikap namin, mabigay namin sa inyo yung sacraments. Dahil ang ibibigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin. Walang kapangyarihan si Father Darwin. Kapangyarihan ni Father Darwin, kili-kili power lang. Wala nang iba. The sacrament, confession. Only the grace of God can change our mind, can change our mindset, can change us, not you. Even though how brilliant you are, kahit anong talino mo, when you are dependent on your own strength, you will be destroyed. Saan tayo mag-iaalay yung pananampalataya sa Panginoon lang? Wala nang iba. Wala nang iba. Amen. You are more than blessed today because you are graceful. Why? You receive the sacraments. It is greater than any position you have. This is now the treasure of heaven. You receive the treasure of heaven. Na walang makaagaw nito sa inyo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po, sa pagparito ninyo dito, ay na-empower kayo. You are not threatened, but empowered. Ano yung pakay namin na magbigay kami ng catechism? And then, yung mga nangumpisal sa akin na kailangan ng counseling, ino-offer din natin yung counseling para ma-process po yung sarili natin. Kung ma-process natin lahat, ang sarili natin na nandito, amazing ka, tunay ka na tao. Yan ang gusto namin na maging tunay na tao ka. Yan maraming sa atin tao, pero hindi tao ang ugali. Masahol pa sa anong kadugtong sa hayop. And then, you never solve your problem. You create more problems because you never purify your thoughts. Starting your day. By starting your day, we need to purify our thoughts. Sa pagising mo sa umaga, ang demonyo will give you false image in your imagination. Ano yung intention niya? To deceive you. Ano yung kadugtong? To distort you. At the end, to destroy us. So, kailangan yung ating imagination, i-purify na natin every day. Nangabit imong asawa, ay kaluoy sa kong asawa. Nagambit imong bana, kaluoy sa kong bana.
Kaya kung magpadaka sa imong kasuko, makapatay ka, ili mapriso po noong ka. Uy. Satan will create a negative image in your mind to abuse you. Ano? Anong intention ng demonyo? To abuse you. And by abusing you, it will lead you to deception and then this distortion and destruction. Sira ka na. But unang sirain niya yung isipan mo. Kaya nga, makonect natin sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi ni San Pablo, change yourself by changing first your mind. Uy, ano yung unahin natin? Yung mind natin. Galit ka sa katabi mo, bantay lang ni Ron. Giliba ko ani. And then all of us will be victim of the unclean spirits. So ngayon, may kadugtong ako ng catechism. Nag-focus ako ngayon sa ordinary attack of the evil spirits. Tapos na po ako sa snares of the evil spirits. Dito naman tayo sa temptation. Ready na kayo? Uy. Una, dalawa yung demonic activity, ordinary demonic activity, the snares. Ano yung snares? Bitag. Paon. Sa Tagalog, pain. Pwede niya gamitin yung asawa mo to destroy your family. Pero kung nakain mo na yung pain, continue to process yourself to save your family, to save you. Amen? Dito naman tayo sa last 2 minutes na lang. No? Extend lang ako ng 5 minutes. No? Last 7 minutes. Temptation. The other form of ordinary demonic activity is temptation. Kahit si Kristo po ay hindi po exempted sa temptation. Amen? It must first be observed that no temptation or any ordinary or extraordinary diabolic activity can occur without the permission of God. Lahat ng temptation, ordinary activity of the evil spirit, it is under the permission of God. Bakit? To strengthen us, to increase our love to God. Hindi na yung mag-increase yung pag-ibig ng Panginoon. Perfect na yun eh. It is for us to increase in virtues, to develop our develop tayo sa ating mga hiyas. No? Without the permission of God. Take note ha, with the permission of God. Pwede niya maliberate ang isang tao in one split of a second. Pwede, anytime. Maliberate ka na. Gagaling ka na. Pwede. Pero, it is for us to grow in virtue. Para tutubo tayo sa, virtues. And then to increase our love to Him and to increase the purification. Not only purification, but sanctification. Wow. Amen? Sunod. Sabi ni Father Chad, since God knows our limitations and wishes what is best for us, He will never allow us, to be tempted beyond our capacities. Lahat ng mga temptation natin, it is in line with our capacities. Kaya natin yan. Hindi sasabihin na tao lamang tayo. No? All our temptations will be defeated by us if we are willing. Ano yung lacking? We are not willing eh. Totoo, hindi. Uy. The willingness is not there. Since it would be
to our ruin. Therefore, one should know that God will never tempt him beyond what he is capable of withstanding. And so even when temptation seems strong and overwhelming, he should not despair or give up. At madali tayo mag-give up eh. Totoo, hindi. Tao lang talaga ako. Kaya nga pumaparito siya sa atin. Kaya nga, we have sacrament of reconciliation. Yung mga santo, laging nag-receive ng sacrament of confession regularly. Why? Because they never depend themselves. They depend on the grace of God. So ngayon, lagi ako nagbabasa nito, doubly yung inspiration ko na uupo na ako sa confession para sa inyo. Amen? And then, sino pang hindi nakakumpisal? Marami pa? Isa na lang? Isa na lang? So, maliit na lang. No? So, mamaya after sa lahat, magpakumpisal ako sa mga hindi pa nagkakumpisal. And then, kung gusto nyo ng counseling, sabihin nyo sa akin para madali yung confession. Dahil pwede yung deliverance ministers magbigay sa inyo ng counseling, and then yung si Brother Roland at si Brother June para mabigyan kayo ng direction or spiritual direction. Okay? Huwag kayong magpa-counseling dito. Hindi makakumpisal lahat. No? So, yung mga kailangan, ini-guide ko for additional counseling sa team natin. Salamat tayo sa team natin. Nandito sila. Para lahat kayo makakumpisal. And then, mapatawad lahat ng kasalanan ninyo. Yan ang pinaka-importante po. Ang nakapagbigat sa atin, bakit? Mabigat yung ulo mo. Bakit mabigat yung puso natin? For how many years? You never confess your sins. Totoo? First communion pa ako last, Father, no? Ilang taon ka na ngayon, Tay, no? 75 years old. Ang tagal na. When we do a regular confession, magaan ang araw natin. Lagi. Amen? So yan ang dapat nating ilagay sa ating isipan. So, wag tayong wala ng pag-asa. Don't lose hope. Don't lose courage. If his source of temptation is from the demonic, he should know that since they must have God's permission, the demon's power over men is not unlimited. Uy. Dahil tinitempt ako nito, klaseng kasalanan ko. At alam ko na pinipermit ng Panginoon ito. At alam ko din na yung kapangyarihan ng demonyo ay is not unlimited. Dapat alam natin. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. So, last 2 minutes. No? Additional catechism po ito. Hindi na ito homily. Additional. Itong mga buwan na ito, it is focusing, my catechism is focusing on ordinary attack of the evil spirits. Okay? Not every temptation is from the demonic. Rather, some are from ourselves. Hindi lahat ng temptation ay galing sa demonyo. Galing din sa atin. Hindi lahat i-blame mo sa demonyo, ha? Galing din sa atin. From ourselves. And from the world. So, ma-brew din natin yung understanding natin sa temptation. Dahil, palagi nating, biniblame yung demonyo. No?
Kahit tayo na ang tayo na ang dahilan. Demonyo pa rin ang i-blame. So, ito yung highlight natin sa mga buwan ito. It was seen in the prior chapter that the demons can use the cogitative power, the imagination, the memory, and our passion. And so, when we are tempted, they are able to use one or some or all of these faculties in order to suggest to us some course of our action. Di ba? Sa demonic obsession, dinidiscuss ko doon na pwede ang demonyo mag-influence sa intellect natin, sa imagination natin. Kaya nga, kahit matagal na nangyari, yung trauma mo, pabalik-balik pa rin. Uy, galit ako sa, kapatid ko. Ilang taon na kayo nag-away? Nga, 7 years old pa kami, Father. Ilang taon ka na ngayon? 71 na, Father. Gagamitin ng demonyo yung past mo, yung imagination mo, yung memory mo to destroy your mind first. And then, gagamitin niya yan, leading you to a specific sin. Okay? Example, trauma ka sexually. So, kasagaran, kalimitan yung kasalanan mo because you encountered sexual trauma when you are 6 years old. And then, yung temptation mo, it is all about sexual urges. Uy. Bakit ba ako ganito? Because of the sexual traumas. Imagination, memory, passions, intellectual capacity natin. Pwede niya gamitin. Pwede siya mag-suggest doon. No? Temptation. So, pwede niya gamitin lahat. Yung intellectual faculty mo, imagination mo, memory mo, our urges, our passion, pwede niya gagamitin yon. So anong gawin natin? Let us examine ourselves every day. No? Ito na yung, nandito na yung demonyo. Gagamitin niya. And then, pwede wala ng demonyo, pwede na sarili natin. Binibigay na yung sarili natin wholeheartedly. Which is sinful or harmful in a variety of ways. It should not be assumed that all movements of the demonic are directed to sin. That is, the act upon the faculties in order to get us to sin. At times, the demons merely suggest something to our imagination or make use of faculties so that we will err in judgment and thus will have ramification on others, which in turn draws them into sin. So anong gagawin ng demonyo? He will influence our intellect, our imagination, our memory, our emotion. Bakit i-influence niya? Ano yung intention niya? To commit us error. Para magkamali tayo in judgment, leading us to sin. Nagsimula yan sa ating mga faculties, yung temptation natin. Pero wala na akong oras, no? At sana po yung natutunan ninyo, no? Gamitin niyo po yung mga sacramentals regularly with great devotion po. Araw-araw, merong babaguhin ang Diyos sa atin. Araw-araw tutubo tayo sa virtues, araw-araw tutubo tayo with the Lord, with the presence of the Lord in our midst. Amen? At sana po yung mga sacramentals, pwede nyo yan ma-share sa iba. And then, before nyo i-share sa iba, ito yung assignment ninyo, catechize them. How powerful Jesus when we receive Him in the sacraments.
how powerful the church is when we know how to use properly the sacramentals of the church. Amen. So, tulungan nyo po kami. No? Yung natutunan ninyo, i-share nyo po sa iba. I-share it. I-airdrop. I-bluetooth. Ano pa yung iba, no? Yan na po yung mission natin para marami tayong madala kay Kristo. Amen? So mamaya, after sa blessing of religious items, lalabas ako for anointing of the senses, anointing of the sick, and then magsimula na ako for solemn exorcism. Yung mga nakaschedule, 3 yung exercise ko or 2 ang exercise ko mamaya. And then after that, deliverance din kayo, lalabas ako for anointing of the sick and anointing of the sick. Kung meron kayong karamdaman, consult your doctors. Listen to them. We need doctors. Kung walang kayong karamdaman, katulad ni Brother Jerry, nandito, interviewin ko sana siya kahapon. Grabe yung kanyang, 2009 pa yung sakit niya. Pero hindi pala natural. Completely healed na po siya ngayon. Brother Jerry? Tatakbo na daw siya. No? Pero mahirapan niyan paglakad. Last week pa yan pumaparito galing Manila. So abangan mo nyo mamaya quick interview ako sa kanya. Mag-quick interview sana ako sa kanya kagabi, no. May nag-react, no. Dahil sinurinderan siya, pinasa niya yung yung habak. At yung habak na yon may kasamang demonyo. At yung demonyo pumasok sa nakahipo. So, wag kayong, wag nyong hawakan yung mga occult object. Kahit exorcist ako, hindi ako hahawak dyan. Yan kadelikado po at sinusuot nyo yan. Sa mga hindi nakakaalam. Bakit sinusuot mo yan? Protection, Father. Protection. Kung alam lang ninyo yan. So, yung inaharas 2 demonyo ang sumapi sa kaya, si William at si Juan. Yun po ang nakatira, no? So, yung exorcist, kahapon, tell me your entry points. Sabi ng mga demonyo, yung habak na hinawakan niya, na-connect. Doon pala sila nakatira. So, ang demonyo pala, it will give you protection, but it is not a real protection. But it is a curse. Seemingly, it protects you for a moment, but it destroy you and your family circle. Kaya nga, dapat tayo lalawakan natin yung kaalaman natin para marami tayong matutulungan. Amen! Palihog manindog, atong ampuon ang pag-ampo sa katawhan.